Ang pamilya ni Sisa. Ikalabinlimang kabanata, ang mga sakristan. Ang dalawang magkapatid na nakita ni Piloso Potasio ay nasa ikalawang palapag ng simbahan. Ang nakababatang si Crispin at ang nakatatandang si Basilio ay mga anak ni Sisa. Palaging nakasunod si Crispin sa kanyang kuya dahil sa takot. Magkasama silang nagtutulungan sa pagpapatunog ng kampanaryo ng simbahan. Isang araw, napagbintangan si Crispin ng sakristan mayor na nagnakaw ng 2 onsa o katumbas ng 32 piso. Hindi nila ito mabayaran sapagkat wala nang makakain ng kanilang ina kung ibibigay nila ang kanilang sahod. Sa isip ni Crispin, kung tunay nga siyang nagnakaw, sana ay nagkaroon siya ng perang maibibigay sa kanyang ina at kapatid. Samantala, labis ang pag-aalala ni Basilio na baka malaman ng kanilang ina ang ibinibintang na pagnanakaw. Ngunit naniniwala si Crispin na paniniwalaan siya ng kanilang ina. Ang tanging pera ni Crispin ay 20 sentimo na matagal na niyang itinatago mula pa noong nakaraang Pasko bilang aginaldo. Habang nag-uusap ang magkapatid, bigla silang nakarinig ng kaluskos. Nagpanting ang tainga ng sakristan mayor nang marinig niya ang kanilang pag-uusap. Sa galit, pinagmulta niya si Basilio dahil sa maling pagpapatunog ng kampana at hindi rin niya pinayagang makauwi si Crispin hanggat hindi nito nababayaran ng perang sinasabing ninakaw. Sinabi rin ng sakristan mayor na makauuwi si Basilio pagsapit ng 10 ng gabi. Subalit alam nilang delikado na ang maglakad sa daan dahil ipinagbabawal ng mga gwardiya sibil ang sino mang lalabas ng bahay matapos ang 9 ng gabi. Lalong nagalit ang sakristan mayor at marahas na kinaladkad si Crispin palayo kay Basilio. Hindi nagawang magsalita ni Basilio habang pinakikinggan ng sunod-sunod na tunog ng sampal, sigaw at pagmamakaawa hanggang sa unti-unting lumamlam ang ingay at bumalot ang katahimikan. Sa takot at pag-aalala, dali-daling pumanhik sa tuktok ng simbahan si Basilio at tumakas gamit ang mga lubid ng kampana. Makalipas ang 2 minuto, 2 putok ng baril ang gumimbal sa lahat. Ikalabing-6 na kabanata, si Sisa. Ang dilim ay bumalot na sa buong Santinakpan. Mahimbing nang natutulog ang mga taga San Diego matapos ialay ang kanilang panalangin para sa mga yumaong mahal sa buhay. Ngunit si Sisa ay nananatiling gising. Siya ay nakatira sa isang maliit na dampa sa labas ng bayan na mahigit 1 oras ang layo mula sa kabayanan. Si Sisa ay hindi pinalad sa buhay sapagkat napangasawa niya ang isang iresponsable at walang pakialam na lalaking si Pedro, isang sugarol at palaboy sa lansangan. Hindi nito inaalagaan ang kanilang mga anak, kaya si Sisa lamang ang nag-aaruga kina Basilio at Crispin. Dahil sa kapabayaan ng asawa, napilitan siyang ipagbili ang ilan sa kanyang mga alahas noong dalaga pa siya. Sa kabila ng lahat, matindi ang kanyang pagpapasensya at pagpapakamartir. Kapag umuuwi ang kanyang asawa, sa halip na pagmamahal ay sakit ng katawan ng kanyang natatanggap. Gayunpaman, para kay Sisa, ang kanyang asawa ay isang bathala at ang kanyang mga anak naman ay mga anghel. Nang gabing iyon, abala si Sisa sa paghahanda ng pagkain para sa kanyang mga anak. Mayroon siyang tuyong tawilis at kamatis mula sa kanilang bakuran na inihanda niya para kay Crispin. Samantala, para kay Basilio, may tapang baboy ramo at isang hita ng patong bundok na hiningi niya kay Piloso Potasio. Pinaghanda rin niya ang 2 ng mainit at puting kanin mula sa sariling ani sa bukid. Ang hapunang ito ay parang sa isang kura, tulad ng pagbanggit ni Piloso Potasio nang dalawin niyang magkapatid sa simbahan. Ngunit sa kasamaang palad, hindi natikman ni na Basilio at Crispin ang masusing inihandang pagkain ng kanilang ina. Bigla kasing dumating ang kanilang ama at nilantakan ng lahat ng pagkaing nakahain para sa kanila. Tinanong pa niya kung nasaan ang kanyang mga anak. Nang mabusog, umalis muli ang lalaki dala ang kanyang sasabunging manok at nagbilin pang tirahan siya ng perang matatanggap ng kanilang anak. Labis ang hinagpis ni Sisa. Hindi niya mapigilan ang pagluha. Paano na ang kanyang 2 anghel? Ngayon lang siya nagluto ng ganito, ngunit nawala lamang lahat sa isang iglap dahil sa kanyang walang pusong asawa. Luhaang nagsaing siyang muli at inihaw ang natitira niyang tuyong daing. Iniisip ang gutom na maaaring danasin ng kanyang mga anak. Hindi siya mapakali sa paghihintay.
upang maibsan ng lungkot, mahina siyang umawit ng isang kundiman. Subalit bigla siyang napahinto. Itinuon ang tingin sa dilim na bumabalot sa paligid at nakaramdam ng isang malungkot na pangitain. Habang taimtim siyang nananalangin sa mahal na birhen, biglang napukaw ang kanyang diwa nang marinig ang malakas na tawag ni Basilio mula sa labas ng kanilang bahay. Ika-17 kabanata, si Basilio. Nagulantang si Sisa nang dumating si Basilio na may sugat sa ulo. Dumadaloy ang masaganang dugo doon. Ipinagtapat ng binata na siya ay hinabol ng mga gwardya sibil at pinatigil sa paglalakad. Dahil daw sa takot na parusahan at paglinisin sa kwartel, tumakbo siya, kaya't binaril at nadaplisan ng punglo sa ulo. Dagdag pa niya, naiwan si Crispin sa kumbento na nagbigay ng bahagyang ginhawa kay Sisa. Pinakiusapan ni Basilio ang ina na huwag ipaalam kanino man ang tunay na dahilan ng kanyang sugat at sabihing nahulog na lamang siya mula sa puno. Nang tanongin ni Sisa kung bakit naiwan si Crispin, ipinaliwanag ni Basilio na napagbintangan itong nagnakaw ng 2 onsa. Ngunit hindi niya sinabi ang matinding parusang natanggap ng kapatid sa kamay ng sakristan mayor. Napaiyak si Sisa sa habag sa anak at naghimutok sa mapait na katotohanang ang naghihirap lamang ang madalas magdusa sa mga ganitong pangyayari. Hindi kumain si Basilio at napansin niyang dumating ang kanyang ama. Alam niyang sa tuwing dumarating ito, si Sisa ay nasasaktan. Sa kanyang pananaw, mas magiging mabuti ang kanilang buhay kung sila na lamang mag-iina ang magsasama, na labis na ikinalungkot ni Sisa. Habang natutulog si Basilio, binangungot ito. Sa kanyang panaginip, nakita niyang si Crispin ay walang habas na pinalo ng kura at sakristan mayor hanggang sa mawalan ng malay. Dahil sa matinding pagkagimbal, nagising siya sa sariling pag-ungol, kaya't ginising siya ni Sisa. Tinanong siya ng ina tungkol sa panaginip, ngunit hindi niya ito ipinagtapat. Sa halip, ibinahagi niya ang kanyang mga plano para sa kanilang kinabukasan. Nilayon niyang ihinto ang kanilang pagsasakristan at kukunin si Crispin kinabukasan. Ihilingin niya kay Crisostomo Ibarra na kunin siyang pastol ng baka at kalabaw. Kapag siya ay lumaki na, magnanais siyang bigyan siya ni Crisostomo ng kapirasong lupa upang mapagyaman at mapagtamnan. Sa kanyang pagsusuri, nakita ni Basilio ang posibilidad ng pag-unlad sa kanilang pamilya. Makapag-aaral si Crispin kay Piloso Potasio at si Sisa naman ay hindi na magpupuyat sa pagtatahi upang mabuhay. Bagamat nasiyahan si Sisa sa pangarap ng anak, lihim naman siyang napaluha nang mapansing hindi man lamang isinama ni Basilio ang kanilang ama sa mga plano niya. Ika-18 kabanata, mga kaluluwang naghihirap. Napuna ng mga manang na matamlay at tila may sakit si Padre Salvi nang magmisa kinabukasan. Nagtipon sa kumbento ang mga manong at manang upang isangguni sa kura kung sino ang pipiliin niyang magsermon para sa kapistahan ng bayan, kung si Padre Damaso ba, si Padre Martin o ang Kuwadotor. Habang naghihintay, napunta ang kanilang usapan sa indolensya plenarya, ang tanging kailangan ng mga kaluluwang nagdurusa sa purgatorio upang mahango mula roon. Ayon sa kanilang paniniwala, ang isang karaniwang indolensya ay katumbas na ng mahigit 1,000 taong pagdurusa sa purgatorio. Pinangunahan ni Manang Rufa at Manang Juana kasama ang isang batang-batang balo ang kanilang talakayan. Dahil sa kanilang pagkaabala sa usapan, hindi nila napansin ang pagdating ni Sisa. May sunong si Sisa na bakol na puno ng sariwang gulay mula sa kanyang halamanan. Nanguha rin siya ng halamang dagat na katulad ng pako na paboritong gawing salad ng kura. Isinuot niya ang kanyang pinakamagandang damit bago umalis, habang mahimbing pang natutulog si Basilio. Dumiretso siya sa kusina ng kumbento, umaasang maririnig ang tinig ni Crispin, ngunit wala siyang narinig. Binati niya ang mga sakristan at utusan, subalit tila walang nakapansin sa kanya. Kaya naman siya na mismo ang nag-ayos ng mga dala niyang gulay sa isang hapag. Nakiusap siya sa kusinero kung maaari niyang makausap ang kura, ngunit sinabi nitong may sakit ang pari. Sinubukan niyang magtanong tungkol kay Crispin. Ang sagot na natanggap niya ay tila bombang sumabog sa kanyang pandinig. Si Crispin ay tumakas matapos umanong magnakaw ng 2 onsa. Sa utos daw ng kura ay iniulat na ng isang utusan ang pangyayari sa kwartel,
Kaya't malamang na nasa kanilang dampa na ang mga gwardiya sibil upang hulihin ang magkapatid. Nanlumo si Sisa. Nanginig siya sa takot. Nanlabo ang paningin at mabilis na tinakpan ng kanyang mga tainga nang paratangan siya ng utusan na isa siyang inang hindi naturuan ng mabuting asal ang kanyang mga anak dahil nagmana umano ang mga ito sa kanilang ama. Tuliro siyang nagtatakbong lumabas ng kumbento. Gulong-gulo ang kanyang isipan at hindi alam kung saan tutungo. Ika-21 kabanata, Mga pagdurusa ni Sisa. Matapos marinig mula sa tagaluto ang tungkol sa sinapit ni Basilio at Crispin, dali-daling umuwi si Sisa sa kanilang dampa. Sa kanyang paglalakad pauwi, hindi niya mapigil ang matinding pag-aalala. Iniisip kung paano niya maililigtas ang kanyang mga anak sakaling mahuli sila ng mga gwardiya sibil. Sa sobrang takot at pag-iisip, tila unti-unti siyang nawawalan ng katinuan. Habang papalapit siya sa kanilang bahay, natanaw niya ang 2 gwardiya sibil na papalayo. Bahagyang nabawasan ang kanyang pangamba nang mapansin niyang hindi kasama ng mga ito ang kanyang mga anak. Gayunpaman, nang makasalubong niya ang mga gwardiya, bigla siyang kinabahan. Marahas siyang tinanong ng 2 tungkol sa nawawalang 2 onsa na di umano ay ninakaw ng kanyang mga anak. Pinilit din siyang paaminin sa iba pang paratang na isinampa ng kura laban sa kanya. Sa kabila ng kanyang mga pagsusumamo at pagmamakaawa, hindi siya pinakinggan ng mga gwardiya. Sa halip, inaladkad siya ng mga ito papunta sa kwartel. Habang patuloy siyang nagmamakaawa, tila wala siyang kausap. Parang bingi ang mga sibil sa kanyang hinaing. Nang makarating sila sa bayan, kasabay ng pagtatapos ng misa, marami ang nakakita sa kanyang kahabag-habag na kalagayan. Labis ang kanyang kahihiyan habang sapilitang dinadala ng mga gwardiya sibil. Sa loob ng kwartel ay nanatili lang siyang nakasiksik sa isang sulok. Gulong-gulo ang buhok at litong-lito sa mga nangyayari. Sa loob ng 2 oras, nagmamakaawa siya sa mga sibil, ngunit walang sino man ang nakinig sa kanyang sinasabi. Saka lamang siya pinalaya sa utos ng alperes pagsapit ng tanghali. Kaagad siyang bumalik sa kanilang bahay upang hanapin sina Basilio at Crispin, ngunit wala ni isang tunog o anino ng mga ito ang kanyang nakita. Paulit-ulit niyang tinawag ang kanilang pangalan, ngunit walang sumagot. Nagtungo siya sa gilid ng bangin upang tingnan kung naroon ang kanyang mga anak, ngunit wala rin silang bakas. Sa kanyang muling pagbabalik sa bahay, natagpuan niya ang piraso ng damit ni Basilio na may bahid ng dugo. Dinala niya ito sa sikat ng araw upang tingnan ng mas maigi. Sa sandaling iyon, binalot siya ng matinding takot at naglaro sa kanyang isipan ang mga posibleng nangyari sa kanyang mga anak. Dahil sa matinding pagdadalamhati, tuluyan nang nagdilim ang kanyang isipan. Kinabukasan, nagpalakad-lakad siya sa lansangan, umiiyak, sumisigaw, at humahagulgol. Ang mga taong nadaraanan niya ay natatakot sa kanyang anyo dahil tuluyan na siyang nasiraan ng bait.